Amen. At ito yung magandang programa ng Panginoon na isinulat niya sa kanyang banal na kasulatan na tayo ay magkakaroon ng mga pagtitipon-tipon kung saan ay isa-celebrate natin yung kanyang kabutihan sa atin. Alam niyo po ba na in the Old Testament, ang Sunday talaga or Saturday talaga yung the seventh day o yung tinatawag na Holy Seventh o yung tinatawag na ang araw ng kapahingahan. Pero alam nyo, simula nung church age o tayong mga Kristiyano, nung panahon ni Kristo, nung muli siyang pagkabuhay, hindi na talaga tayo naka-focus sa tinatawag na pahinga o araw ng pahinga. Actually, in times of the early apostles or mga apostles natin, apostolic leaders, tinatawag na nila itong the Lord's Day. At ang the Lord's Day ay hindi na lang para makapagpahinga ang iyong kaluluwa, kundi para i-celebrate yung araw ng pagkabuhay ng Panginoon. Kasi ang ating Panginoon ay nabuhay muli nung araw ng pagkatapos ng seventh day. Kaya nga tayo, kapag tatanungin kayo, di ba sabi sa Bible, ang araw ng Sabat ay seventh, totoo naman yon. At banal yon sa Panginoon, lalo na sa mga Hudyo. Kasi hanggang ngayon, dapat pinapractice nila yon dahil yun ang identity nila. Pero tayong mga Christian, kapag tatanungin ka, bakit linggo kayo? Unang araw yon. Dapat seventh day. Ang sineselebrate na natin, tulad ng sinabi nila Paul, ay yung unang linggo na pagdiriwang ng muling pagkabuhay ni Jesus. Kumbaga, hindi ka na lang nagpapahinga. Yung pagtitipon na ito, yes, makakaramdam ka ng rest, mararamdaman mo yung pagmamahal ng Panginoon, pero isa sa mga laging pag-asa ng pagtitipon natin, tuwing linggo, which is the first day of the week, ay celebration. Dahil yun yung araw na pinagdiriwang na yung ating Panginoong Hesus ay muli nang nabuhay. At kung babasahin nyo rin in the New Testament, hindi nyo masyadong mahalata yan. Pag sinabing the Lord's Day, hindi yun Sunday. Hindi yun Saturday. Sunday yun. The first day of the week. At mas madalas na silang, mas formal na yung kanilang pagkikita, hindi na ng seventh day or nung Sabbath law na the seventh day. Mas madalas na nakikita ang mga Kristiyano, actually dinadala nila yung mga offering nila tuwing the Lord's Day. At kailan ang Lord's Day? Sunday, the first day of the week. Dahil doon sa araw na yon, lagi nilang inaalala na muling nabuhay ang Panginoong Hesus. And they are always celebrating. Sila ay nagko-communion din, lalo na kapag the Lord's Day. So, ayan, gusto ko lang iwan sa inyo para naman hindi lang natin isipin na kapag Sunday, magpapahinga ka sa presensya ng Panginoon. Hindi lang, kundi you celebrate your life. Kung pinagdiriwang mo yung buhay mo sa Panginoon, pinagdiriwang mo yung mga bagay na ginawa sa iyo ng Diyos, yung kaligtasan mo, pinagdiriwang mo ang iyong Panginoon sa araw na iyon. So, Happy Lord's Day. Sa iyong katabi, sabihin mo, Happy Lord's Day. Araw ng kapahingahan. Araw ng Panginoon. Okay, tuloy-tuloy na tayo sa ating pag-aaral patungkol sa the last days. Ayoko na masyadong mag-side kasi medyo maraming outline ito. Pero sabi ko nga sa inyo, our topic is the last of the last days. Hindi nyo perfectly siguro matatandaan ito, pero as much as possible, at least, di ba, you heard about it. And at the same time, meron tayong mga sermon archives. Kung gusto mo uling balikan o panoorin, naka-record lang yan. At salamat sa ating mga workers na naglilingkod sa Panginoon kung bakit ang ating mga preaching ay nakasave. So, kung meron kayong panonoorin na preaching, no choice kayo kundi yung pastor. Siyempre, sabi nga nila, the most anointed pastor in your life is not the other pastor outside your church. Hindi ko kayo pinipilit, Pero, in reality talaga, the most anointed pastor in your life should be the pastor in your church.
Kung meron ka mang ituturing na anointed pastor, hindi namin kailangan ng parangal, no? Hindi kami humihingi ng kaluwalhatian na sabi, hindi, anointed yung pastor ko. Hindi ko sinasabi yon. Sinasabi ko lang ito para kung sakali man, di ba? Halimbawa, di na ako magpastor dito at yung dating pastor din natin, si Pastor Apollo, kung meron man akong papakinggan na preacher, syempre yung binigay sa akin ng Panginoon. Tama ba? Yung church. At kung meron man akong magpapalakas sa akin, hindi mga ibang tao sa labas ng church, kundi yung mga fellow workers ko. Tama po ba? Kung meron man mag-guide sa akin, hindi ibang tao, kundi mga fellow cell group ko or mga mentor ko. At naalala ko nga, hindi ko rin naman gusto magpastor noon. At wala akong plano magpastor. Pag nakikinig ako ng preaching, nire-record ko pa yung preaching. Wala pang YouTube nun eh. Wala pang nagre-record nun. Nire-record ko lang. Pero, na-touch ako. Nung minsan sinabi ni Brother Wally, nire-record daw niya yung preaching ko. Mahal na mahal talaga ako na ito eh. Salamat bro ah. Alam mo, feeling ko, na-appreciate mo ako eh. Pero natuwa ako, nalaman ko, may nagre-record pa ba na ng preaching? Wally, may recording na tayo. Ay, ata makita yung mukha ko eh. Mas nakakanta mo yun eh. Wala ka ba data? So, alam nyo, bakit ko sinashare yan? Hindi nagkamali si Lord ng mga makakasama natin sa pananampalataya. At hindi ko kayo kinakahon sa akin. Siyempre naman. Pero siyempre, may mga bagay na hindi ko talaga maituturo sa inyo. Dahil nga, may mga bagay ako na sa akin, binigay ng Panginoon, yun lang may tuturo ko. Pero may mga bagay din talaga. Kaya nga tayo, body of Christ, welcome din kayo na makinig sa ibang pastor. Pero syempre, bago kayo makinig sa kanila, tanungin nyo muna at least man lang mentor nyo, di ba? Credible bang pakinggan yan? Sino ba yan, di ba? Hindi mo alam kung sino. Ngayon, kung mas ayaw mo nang pakinggan yung mentor mo, yung pastor mo, at mas parang nakikinig ka sa ibang pastor, parang kailangan mo i-check bakit ganon yung estado. Kasi hindi naman si Lord nagbibigay sa atin ng ating mga makakasama. Ako rin naman bilang pastor, kayo yung binigay sa akin ng Panginoon and my responsibility ay pakainin kayo. At yun nga sabi ni Jesus kay Paul. At yun ang motivation ko, na kahit sa kabila ng mga pinagdaraanan ng church natin, sabi ni Lord, do you love me? Sabi ni Peter, Lord, love kita. Feed my lamb. Tinanong uli siya, Peter, mahal mo ba talaga ako? Oo naman. Hanggang sa pangatlong beses nagtampo na si Peter. You know that story. And that's our motivation. So as much as possible, ay sana, habang pinagkakatiwala ko kayo na pinapakinggan nyo yung Word of God, the Holy Spirit speaking to you, ay you trust me as your preacher. And if there are things na kailangan ko malaman, huwag kayong mag-alala. You can come to me anytime, kausapin nyo ako, and you can ask question kung meron kayong mga nais linawin. Lalo na ngayon, sa panahon natin, napakarami ng preacher such as, ibigay ko na rin kasi kahit naman ang PCEC kasi, syempre, we need to submit to the evangelical churches. Yung PCEC, yun yung mga grupo ng mga bishop sa buong Pilipinas sa mga born again. And until now, Pastor Ed Lapis is hindi nakikitaan ng repentance sa mga heretical teachings na kanyang itinuro about kay Yahweh, na si Yahweh daw ay si Satanas. So, kita nyo, no? Siguro I encourage you, iwasan nyo na lang din muna siyang pakinggan dahil hindi naman kung mali yung teaching niya, yung espiritu kasi na dala ng mga false teachers. So kung gusto nyo pag-aralan, sama nyo yung mentor nyo kung gusto nyo malaman. Pero wag nyo na lang din, hindi nyo naman kailangan malaman na yung mga bagay na yun. Bakit ko binabanggit or why did I bring up suddenly the Holy Spirit binigay sa akin? Ngayon, di ba, wala sa galing ng pagsasalita, wala sa tagal ng tagapagturo, di ba? You will know them by their fruits. Malalaman natin sila sa kanila. Ako, kilala niyo ako bilang tao, bilang si Louie. Alam na alam niyo yung buhay ko. At alam na alam niyo kung dapat niyo ako pakinggan o hindi.
So, yan, paalala lang sa atin. At dahil nga, critical ang pinag-aaralan natin patungkol sa last days. So, balikan na natin yung ating mga pinag-aaralan patungkol sa last days. So, hindi ko po binanggit si Ed Lapis para siraan siya. Part lang talaga ng body of Christ to announce to the congregation. Kasi ganun talaga eh. Pag di nagre-repent, una, kakausapin mo, single. Pag di nakinig, magsama ka ng isa. Pag di pa rin nakinig, condemn to the congregation. Talagang wala tayong magagawa. Ganon ang paraan, hindi ng born-again community, kundi ni Jesus. So, kaya nga minsan, si Bishop Ariel, as I listen to him, minsan talaga ang tapang magturo ni Bishop, no? Siguro may mga members din siya na natitisod. Kasi nga, because of the bold way of preaching, lalo na kapag sa mga hindi nagtatight, sasabihin niya talagang magnanakaw. Diba, sa impyerno kayo, mga magnanakaw, huwag kayo magnakaw sa Panginoon. Pero, minsan, mas considerate tayo sa mga, bakit gano'n? Pag si Ed Lapis, minsan nga si Ed Lapis, gumagamit na ng inappropriate word, di ba? Napanood ko nga sermon clip, sinabi niya sa isang babae, G-A-G-A. Okay lang ba banggitin ko? Sabi niya, gaga. Ano ka ba naman? Gaga. Nagaganon siya ng mga word. Tapos, may mga teaching na rin siya na heretical talaga. Dahil sinasabi niya na nga, si Yahweh ay yung nagpapanggap na serpent, siya si Satanas. Pero, pag sa kanila, considerate tayo. Pero sa mga katulad ng mga kasama nating sa denomination, halimbawa si Bishop Ariel, di ba? Wala naman tinuturong mali. Napaka-inconsiderate natin. Or parang ang dali mag-compromise kahit konting, parang wala pang maling ginagawa, parang may mali na agad. Pero pag sa ibang pastor, heretic na, dahil favorite natin siguro, o nakasanayan natin, kahit heretic na tinuturo, kahit mali na, mas considerate tayo doon. Di ba dapat nga, as much as possible, tayo, may naririnig din kasi ako about sa denomination natin. We pray, responsible tayo sa mga, halimbawa, sa bishop natin. Imbis na we condemn such kasama natin sa mga denomination, we pray for them, di ba? Kasi kung pinagkatiwala tayo sa kanila, pinagkatiwala din sila sa atin. So we need to pray for these people. Kung may consideration tayo, mas i-consider natin itong mga to kasi sila kilala natin di ba? Ginagamit ko na example si Ed Lapis. Si Ed Lapis, di naman natin kilala yon. Pero mas considerate tayo, mas pinapakinggan pa natin. Pero kapag sa mismong part ng cell group natin, mentor natin, kila bishop or mga pastor natin, parang ang daling hanapan ng mali. Mas critical tayo sa kanila. Although sila nga, kilala natin ang mga buhay nila, di ba? So gusto ko lang kayo maging maingat dahil yun ang topic natin. Sa huling panahon, lalabas ang mga maling tagapagturo. Mga sinungaling, mga nagpapanggap sa dilim. At yun ang binanggit, ang pinag-aralan natin in the first week ng Last of the Last Days. In this picture, balikan muna natin ang mga preaching sa pinag-aralan natin. Bago tayo mapunta ng last day, we talk about the Malakay chapter 1, part 1 and part 2. Diyan natin na pag-aralan that God is holy. At sa last part ng Malakay, binanggit na si Jesus ay babalik. Hindi man pinangalanan, pero bago manahimik ang Diyos, kumbaga, nagtatampo na talaga ang Panginoon sa Israel nito. Sabi niya, kung hindi pa rin kayo makikinig, mananahimik na ako. At tumahimik nga ang Diyos. 400 years. Hanggang sa hindi na narinig nung iba, yung tinig uli. Wala ng propeta ang pinadala. Ang nakarinig na mga new generation na, huling paalala na. So, ganun ang Panginoon. God is holy. Sabi niya nga, di ba, hindi natin kailangan maging rock and roll artist na nakikita natin nagpapatato ng cross na pabaliktad para i-blaspheme ang Diyos. Para hindi siya respetuhin. Yung maglingkod ka lang sa Kanya pero hindi best yung alay mo na handog sa Kanya, kawalan na rin yun ng paggalang
sa Kanya. At kapag sinasabi natin na wala namang kabuluhang maglingkod sa Diyos, naririnig ng Diyos yon. Nasasaktan siya. At sabi niya, tila ba nilalagyan nyo ng dumi ang aking altar? So dyan sa Malakay na yan. At dyan nga natin na-realize, ang Diyos ay banal. At dumarating sa punto, sa kabila ng kanyang pag-ibig at awa at biyaya, may panahon na pinaparanas niya ang kanyang kabanalan sa kanyang mga anak. Lalo na kung hindi niya nakikitaan ng pagsisisi sa kanilang mga pagkakamali. Doon sa Malakay part 1 and part 2, tumahimik na ang Diyos, pero to God be the glory, pagdating ng New Testament, ipinanganak na si Jesus. Palakpakan natin sa kabila ng katahimikan ng Diyos. May inahanda pa rin siyang magandang regalo para sa atin. Hindi niya binawi. Diba? Yung pangako niya, parang pwede mo nang bawiin pero ang Diyos hindi ganon. Pag sinabi niya, tutuparin niya. Kahit na grabe yung ginawa sa kanya, nanindigan pa rin siya, may integridad siya, hindi siya sinungaling, tinupad niya yung kanyang pangako hanggang sa pinanganak si Jesus. At kung binigay ng Diyos si Jesus para sa ating kaligtasan, ano ang mas mahirap? Yung bumalik siya ng pangalawang beses o mas mahirap yung unang pagbalik niya dito sa mundo? Alam mo kapatid, sa totoo lang, kung titimbangin natin, sa unang pagbabalik ni Jesus, nung pinanganak siya sa pamamagitan ni Maria, by the power of the Holy Spirit, mas mahirap yung unang pagdating niya. Kasi dito mamamatay siya Pero tinupad niya yon. Kaya yung pangalawang pagbabalik niya, wala nang sakripisyo. Kung isipin mo, di ba? Hindi na mahirap yon. Babalik na siya, hindi para mamatay sa krus, kundi dala-dala ang kaluwalhatian, ang buong kabanalan ng Panginoon. Kaya kung tinupad niya yung unang propesiya para mamatay sa ating mga kasalanan, to God be the glory, mas payapa tayo. Naisipin, mas kayang tuparin ng Diyos ang kanyang pangalawang pagbabalik. Amen? Actually, ngayon ko lang biglang hindi ko inihanda yun The Holy Spirit just convicts it to me. Na anak, kung tinupad ko yung pangako ko, na nagawa ko yung anak ko na mapako sa krus, tignan siya ng buong karumihan dahil lahat ng kasalanan ng tao ay nasa kanya, at nagawa kong warakin, wasakin, patayin ang aking kaisa-isang anak para sa ikaliligtas ng tao, mas kaya kong tuparin ang pangalawang pagbabalik ko sa mundo. Mas tutuparin ng Diyos yon. Palakpakan naman natin ang Diyos sa bagay na yan. Kaya magantay ka, kapatid. Babalik na ang Panginoon. At ayun nga, ayun na yung huling tawag ng Panginoon sa Israel, a call for repentance. Actually, kung nagrepent naman ang Israel, di naman mananahimik ang Diyos. Pero tumahimik na ang ating Panginoon ng mga oras na ito. Pero mapalad pa rin dahil may mga nakita siya ng mga panahon na ito, mga taong gumagalang sa Kanya, kahit konti lang. Mga tao na kahit na nape-persecute, kahit na na-accuse, kahit na nabe-betray, ginagalang pa rin ang Panginoon. And that's you and me. Sa kabila ng ating mga pinagdaraanan sa buhay na ito, nagpapatuloy pa rin tayo dahil may galang tayo sa Panginoon, may takot tayo sa Kanya, naririnig ng Diyos ang ating mga dalangin. Kaya pwede mo itap yung katabi mo, encourage him, iilan na lang. Magpatuloy ka, kapatid. At dito ay napag-usapan na pag tinayo ang templo, ay darating na ang katapusan. So, mga Bible prophecy. Maalala niyo yung yung may binunot si Asyong dito na something, na probability. So, we talk about it as well. Next slide, or next picture. Oh, wait, sorry. Okay. Dito, makikita mo yung last days, sa ilang verse na binanggit ni Malakay, binanggit niya lahat yan in summary. So, hindi niya dinetalye. Basta sinabi niya, darating ang tagapagligtas at yung mga pangako ng Diyos ay tutuparin niya. So, isang buo yan. Mula sa kapanganakan hanggang sa paghahari ng Panginoon. Grabe, no? Si Malakay, ang tipid.
in a very short, mga 3 verse or 4 verses, nabanggit niya na lahat yan, sinamarize niya. In the next picture, pinag-aralan natin yung Matthew 24 to 25. Ito naman, yung summary ng from kamatayan hanggang sa paghahari ng Diyos. So summary pa rin, pero hindi na hanggang dito. Kung maaalala nyo, dyan natin pinag-aralan na sinabi ng Panginoon, itinuro niya yung last days, nung tinuro niya yung templo. Nakita niyo yung templo na yan? Sa 3 araw na, wawasakin ko yan. Wawasakin ko yan, walang magkapatong na bato na makikita. Pero sa 4 araw ay itatayo kong muli. At itinuro niya yung Matthew 24 to 25. Yung about sa last days. So, ang pagre-rebuild ng templo ay connected sa last days. At dito ay natutunan natin ang kahalagahan. Bakit pinag-uusapan ng last days? Bakit ba kapatid? Tanungin nga kita, may natutunan ka? Bakit natin pinag-aaralan ang last days? Kuya Juan, pwede lakasan ng konti. Tinutodo ko na eh. Salamat. Yeah. Thank you. Okay. So, bakit natin pinag-aralan ng last days sa Matthew 24:25? Doon natin makikita yung mga summary. Sabay-sabay, binanggit ni Jesus yung patungkol sa rapture, patungkol sa reward, patungkol sa tribulation, patungkol sa pagbabalik niya literal, patungkol sa paghahari niya, sa paghuhusga niya sa masasama at ang paghahari niya. So si Jesus, mas generous. In 2 chapters, tinuro niya sabay-sabay ang from rapture to new heaven and new earth. Kaya minsan malilito kayo, ba't ganun pastor parang shuffle yung Matthew 24:25? Kasi summary yun ng lahat ni Jesus. Pero in the latter letters ng mga apostle, doon na dedetalye talaga yung Matthew 24 and 25. Marami na ba kayo narinig? Gising-gising. Dito, di ba, may mga itinuro ang Panginoon ng mga parables about sa paghahanda natin. Nandito yung 10 virgins, kung saan yung 5 birhen ay nag-aantay, yung 5 hindi. At dito din yung tulad ng puno ng igos, na puro, pag nakikita mo, nagdadahon na yung puno, kasunod niyan, magbubunga na. At kung ano-ano pang mga sinabi ng Panginoon patungkol sa paghahanda. Kailangan paghandaan nyo ang rapture. Ang aking pagdagit sa church. At napag-aralan din natin, marami tayo napag-aralan, balikan nyo na lang po. Magdadalawang buwan na natin pinag-aaralan ito. Dito ay na-realize din natin na iba ang kaligtasan ng Kristiyano sa kaligtasan ng mga Hudyo. Ang church o ikaw at ako, Christian, we will be saved from the hour of trial. Tandaan nyo yan ha. Ang church, ililigtas sa tribulation. Ang mga Hudyo, they will be saved in the midst of trial. So iba yung kaligtasan natin sa kaligtasan nila. Pero kaligtasan pa rin mula kay Jesus. Pero tayo kasing mga Kristiyano, ngayon may mga Hudyong Kristiyano din. Kasama din sila sa kaligtasan ng mga Christian. Pero may mga Hudyo kasi, lagi nyo tatandaan, hindi kinalimutan ng Diyos ang Israel hanggang ngayon. Hindi porket may church na o born again, tayo na lang mahal ng Diyos. Hindi kinalimutan ng Diyos ang pangako sa Old Testament kila Abraham, kila Moses, Jacob at Isaac. Tutuparin niya yan hanggang tribulation para sa mga Hudyo. At dyan din natin na pag-aralan yung mga iba't ibang propesiya patungkol sa Bible. Okay? Nandiyan pa ba kayo? Okay, mas maliit na. Ngayon, in this part naman, sa picture na ito, ang pinag-usapan na natin about sa rapture. In the next picture, ngayon, kung matatandaan nyo, tinapik natin about sa Jewish wedding. Tama po ba? Sa rapture. Diyan natin makikita na ang church ay, o ang rapture ay tulad ng isang kasal.
Ang mga nag-aantay sa Diyos, tulad ng sinabi sa Matthew 24, lalaganap ang kasamaan. Manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang mananatili hanggang wakas ay siyang mananatiling tapat pala, hanggang wakas ay maliligtas. So doon natin natutunan na kapag bumalik ang bridegroom at nakita niyang unfaithful, may iba na ang kanyang church, hindi niya na siyempre kukunin. Ang papakasalan niya lang yung faithful. Although we are not perfectly faithful, pero by the grace of God, we are faithful. Alam mo kapatid, kahit nakagawa tayo ng mali, kung ikaw anak ka talaga ng Diyos at hahalukayin ng Diyos ang puso mo, makikita niya, faithful ka. Siguro hindi mo lang makita minsan sa kilos mo o mga desisyon mo sa buhay, pero ang isang anak ng Diyos, sa kaibuturan ng puso niya, ang makikita ng Diyos dyan, katapatan niya sa Diyos. Minsan ganyan tayo mga Kristiyano eh. Dahil sa dami ng pagkakamali natin, ibinibilang na natin sarili natin bilang, ay, unfaithful ako. Hindi ako faithful. Kapatid, hindi pa tapos ang Panginoon. At ang Diyos lang nakakaalam. Habang nabubuhay ka, huwag mong tutuldukan ang sarili mo. Lagi kang maniwala na ang Diyos ay kumikilo sa buhay ng kanyang mga anak. So dito, pinag-aralan din natin 7 churches sa Book of Revelation. In the Book of Revelation, we realize sa lahat ng churches, 2 church lang doon yung naging tapat sa Diyos. Yung 5, hindi. Pero ang sabi ng Diyos, nagkasala ka, magsisi ka, didisiplinahin kita. Kapag nagsisi ka, babalik ka sa akin. Pero ang sabi niya, pero kung hindi ka magsisisi, hindi ka tatalikod sa pagkakamali mo, parusa. Malinaw to kapatid eh. Sa 7 churches na ito, walang binanggit ang Panginoon na kapag di ka nagsisi, di ka tumalikod sa mali, okay lang. Kasi I'm saved by the grace. Saved by the grace is a true teaching. Pero we know, ano yung ibig sabihin ng saved by the grace? Na hindi ka lang iniligtas ng Panginoon sa kasalanan. Sa kamatayan, iniligtas ka din niya sa kapangyarihan ng kasalanan. Kaya nga talagang, ang buhay natin ay daily repentance, araw-araw na pagsisisi. Lagi tayo nagsisikap na itama, ituwid ang ating mga buhay sa Panginoon. Dahil kung hindi, at tuluyan na natin bibitawan ang pananampalataya natin, at kung babalik si Lord, na hindi na natin hawak-hawak yung pananampalataya natin, hindi tayo magiging kabilang o bahagi ng rapture. Lalaganap ang kasamaan. Manlalamig ang pag-ibig ng marami. Nawa, sa rapture o pagdagit ay datnan tayo ng Panginoon na hindi laganap ang kasamaan sa buhay natin at hindi rin malamig ang pag-ibig natin sa Diyos. Upang nang sa gayon, sa pagdagit niya, abutan niya tayong tapat na nagmamahal sa Kanya. Pinag-usapan din natin si bridegroom, kung paano magmahal. Naalala nyo? Kung paano magmahal si Jesus? Meron siya nakitang isang sanggol, naliligo sa sariling dugo, ni ang puso niya ay hindi pinutol. Ibig sabihin, kahit magulang niya, hindi siya nagawang mahalin, tinapon siya, wala siyang kwenta, mamamatay na lang dapat, pero iniligtas ng Panginoon. Pagkatapos siya iligtas, pinakain niya, pinalaki niya, naging dalaga. Nung nakita niya naging dalaga, binihisan niya. Hindi niya lang pinaganda, binigay lahat ng pinaka-the best, lahat ng pinaka-masasarap, masustansya pagkain binigay, hanggang sa binigyan din niya ng korona, pinakasalan niya. Pagkatapos siya pakasalan, anong ginawa ni church? Anong ginawa ng babae sa storya?
Niloko niya yung kanyang asawa. Hindi niya lang niloko sa isa. Niloko niya sa maraming beses. Paulit-ulit. At sobrang kasamaan niya nung ginawa niya sa anak nila. Inialay niya sa Diyos-Diyosan nila. Pagkatapos ialay sa Diyos-Diyosan yung anak nila, naghanap pa siya ng lalaki. Siya pa mismo nagbabayad sa mga lalaki. Para mahalin siya. Siya pa nagpapapansin. Siya pa gumagawa ng paraan para siya ay makaranas ng mga maruruming bagay sa ibang tao. Pero mga kapatid, ladies and gentlemen, ito ang Diyos na babalik sa atin. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon. Babalikan pa rin niya tayo. Ang ginawa niya, pinatawad niya, dinisiplina niya, itinuwid niya, at minahal niya muli. Anong sabi ng bridegroom kung matatandaan niyo? Aalalahanin ko yung pangako na binanggit ko sa iyo nung ika'y kabataan mo pa. Nung pinakasalang kita, aalalahanin ko yun. Hindi ko aalalahanin yung ginawa mo. Pero ang inihingi niya sa babae, magsisi ka, talikuran mo yan, bumalik ka na sa akin. God is gracious. Amen? Ikaw nga lang, magsinungaling ng konti sa'yo, di mo na makalimutan, di ba? Binabalik mo na binabalik. Pero ang Diyos, paulit-ulit, sinaktan, binaboy, hanggang sa mamatay sa krus ng Kalbaryo. Pero isinukli pa rin niya sa atin ay pag-ibig. Buhay pa ba itong pag-ibig na ito sa puso mo, kapatid? Buhay na buhay pa ba? Kinikilig ka pa ba sa pag-ibig ng Diyos? Ramdam na ramdam mo pa ba ito? Ang sabi, paalala sa atin in the book of New Testament, dalawa lang ang pwede mong paglingkuran. Ang Diyos o ang Diyos ng mundong ito, ang kayamanan. Karangalan o mga bagay na kayang ibigay ng mundo o ibinigay sa iyo ng Panginoon. I can sense the Holy Spirit is speaking right through our hearts. Babara kakalabashit tarabaka. Ukaramahe taramahish shikalabu. He karanamaha takalabahi chitarabala. Ukararama mamahe karamama. Kararababa.
Hindi dapat ako mag-sorry, no? Just want you to understand. More than the program, conviction of the Holy Spirit is our priority. I know, meron tayong preaching, meron tayong gawain, pero di ko maiwasan gumagalaw yung labi ko, and I can feel na may humahawak ng labi ko ngayong oras na ito. And I pray for the power of the Holy Spirit for the interpretation of the tongue. Kung sino man ang binibigyan ng Panginoon, ang mensahe ng Diyos. And I want you to open your spiritual ears and listen to the voice of the Holy Spirit. And the Lord will confirm it. Kung sino man sa atin, God is giving you the message. Kung sino man binibigyan sa atin ng vision ng Holy Spirit right now in this place, receive it and have a courage to share it to the church. Do not quench the Holy Spirit. Just receive the Holy Spirit. It's so literal na. Thank you, Holy Spirit. Nakakahiya kasi na pigilan ang Diyos. Literal. I just want to understand. Hindi ko ako nagpapaliwanag. Gusto kong unawain ninyo. Na literal na ginagalaw yung labi ko. And I don't have the rights to stop it. I know it's for the church. God wants to speak to the church. Thank you, Holy Spirit. Palakpakan natin ang presensya ng Banal na Espiritu. May I call Justin? Justin, pwede ka mag-prepare just anytime soon. The Holy Spirit asks to worship Him, His presence. Kahit dito ka lang, bro, dito. Just be ready. Of course, pag dumarating ang presensya ng Panginoon, we welcome Him and we worship Him. As we talk about the bridegroom, and ang Diyos na pinakasalan niya ang church. Pero we know in the Jewish wedding, there are two parts in the wedding. At kung matatandaan ninyo, ginagamit nilang justification sa... May napanood kasi ako na sinasabi na okay lang na hindi daw kailangan magpakasal kasi si Maria at si Jesus ay hindi pa sila kinakasal, pero magkasama na sila. So parang nagkaanak. Ayun nga, di ba? Ayun yung sinasabi. Pero alam nyo kapatid, kinasal na sila. Jewish wedding are two parts. The first wedding, kontrata na yun. Sabi ko nga sa inyo, kung matatandaan ninyo, ikaw ay sa akin, ako ay sa iyo na. Pero maghihiwalay lang tayo ng 1 taon, pero kasal na tayo. Babalikan kita, dala-dala yung tahanan natin. Pero kasal pa rin kayo. Kaya hindi totoo yung sinasabi bakit naman si Maria at si Joseph pala, sorry. Maria and Joseph. Na magkasama sila. Hindi, kasal na po sila. May kontrata na yon. Pero, naghiwalay muna sila ng 1 taon, babalikan siya ni Joseph para i-complete yung wedding ceremony. Sayang yung video, hindi natin napanood. Ready na ba? Ready na mamaya, i-play natin.
Yung video na yan to understand. Hallelujah. Palakpakan natin ang presensya ng Panginoon. Holy Spirit, Holy Spirit. We love you. Mahal na mahal ka namin, Lord. Lahat iiwan namin para sa iyo. Panginoon, kahit anong danasin namin, ikaw lang kailangan namin, Panginoon. We love you so much, Lord. We love you, God. Kahit anong danasin namin, Panginoon, sa buhay na ito. Para sa iyo, para sa kaluwalhatian mo, para sa kagalakan mo, Panginoon. We love you, Holy Spirit. As we talk about the rapture, the bridegroom, mamahalin tayo ng Panginoon. Maging sino man tayo. Basta, don't exhaust all the chances that God is giving you. As much as possible, you have this chance to return to the Lord. Grab it, love Him, repent. Ano man pinagdaanan natin, mga kapatid, hindi pa tayo umabot doon sa ginawa ng babae na iyon. Pero ang Diyos, minahal siya. At inaalala niya yung sumpaan nila nung unang ikinasal sila. Thank you, bridegroom. Thank you, Jesus, for your love. For your church. In the next picture, nakikita natin nakabilog yung rapture. We also talk about yung next part, which is the wedding, the 7 years tribulation and 7 years celebration. Dalawa yan. 7 years tribulation sa mundo, mga hindi kasama sa rapture. Paghihirap, marami tayong pinag-usapan dyan. Dinetalye natin yung kaya nating idetalye. Pero meron ding 7 years sa langit, yung wedding celebration. Amen? Sabi ko nga sa inyo, yung the completion of the wedding. Sa atin, kaya tayo nalilito, ang kasal kasi sa atin, isa lang, all out na yon, pati reception, isa lang. Pero sa Jewish, first part, kontrata, akin ka na, ako'y sa'yo, ikay sa akin. Hindi ka na pwede sa iba, pero maghihiwalay muna tayo for me to prepare a house. John 14:2, aalis ako para ihanda kayo ng tahanan. Ayun ba yung pangako ni Jesus sa iyo? Naaalis muna siya. At sa pag-alis siya, maghahanda siya ng tahanan para sa pagbabalik niya, ay susunduin niya tayo. Amen? So that's the story. So may 7 years sa paghihirap sa mundo, but 7 years na bima judgment. Yung reward ni Lord sa lahat ng ating pagpapagal sa Kanya. At dito rin, pinag-usapan natin last week, yung about sa literal na pagtapak ni Jesus sa mundo. Yung pagtapak niya sa Mount Olives. And the events tungkol sa mga bagay na ito. Ngayon, pag-uusapan na natin is the next picture about the millennial reign of God. Sa pagkakasunod-sunod, gusto ko pong i-summary sa inyo sa istorya na o sa sermon na pinag-aaralan natin. Ang susunod na event na inaantay natin ay rapture. Ito yung pagdagit sa atin ng Panginoon. Wala nang ibang susunod na event. Ito na po, rapture na. Anytime pwede mangyari yan. Hindi kailangan mangyari yung mga signs. Ang rapture, anytime it will happen. All the signs and wonders about the tribulation, all those things will happen in the 7 years tribulation. Di ba nga, kinompute pa yan ni Daniel? Natatandaan ninyo? Yung math behind it. Doon din natin yung pinag-aralan. At saktong-sakto, 7 years ang natitira. Pagkatapos noon, pagkakuha ng church, may iwan ng paghihirap sa mundo, kaligayahan sa kasal sa langit, sa ere, kasama ni Jesus, at gantimpala, the Bema Judgment. At ang kasunod, anong kasunod na 7 years tribulation? Nandiyan na sa harap nyo. Yung pagbabalik ni Jesus sa mundo.
yung pagtapak niya sa mundo. Sa pagbabalik ni Jesus, babalik siya, hindi pa siya tumatapak sa mundo, sasalubungin na siya ng church. Tama po ba? At sa 7 years, nandun muna mag-celebrate ng kasal at gantimpala sa mga church. At sa pagbabalik ni Lord sa mundo, last week, anong sabi natin? Tuloy-tuloy na pagbaba, kasama niya ang church at ang mga anghel. So makita nyo, no, yung pagbabalik ni Jesus, ano rin hindi yung dire-diretso mundo agad. Iiwanan niya yung above the heaven para salubungin ang church. Pagkasalubong sa church in the air, kasama naman niya tayong babalik sa mundo. Tatapak sa mundo. At bakit tayo babalik? Di ba? Kung nakikinig nga kayo last week, doon natin napag-aralan na si Satanas ay, ano mangyayari sa kanya? Ikukulong ng 1,000 taon. Pero si Antichrist siya kasi false prophet, ano mangyayari sa kanila? Diretso na sa lake of fire. Sabi yun sa Revelations. Ngayon, bago bumalik ang Panginoon, may Bema Judgment tayong tinatawag, di ba? Na lahat ng Kristiyano, ikaw at ako, habang nandoon sa ere, ginagantimpalaan ng Diyos. Alam niyo, na last time na hinatid ko yung kapatid ko sa Laguna, hinatid ko sila ng kasi magsiswimming sila eh. Gusto niyo na ba uli magswimming? So magsiswimming sila. Tapos pinakilala niya ako sa mga kaibigan niya. Sabi niya, ito pala yung kuya ko. Tapos kwentuhan. Sabi niya, ito nagulat ako. At hindi ko na natatandaan eh. Siya yung nagpaaral sa akin kung bakit ako graduate. Kaya iniisip ko, pinaaral ko yung kapatid ko. Tapos nung iniisip ko, oo nga, ako pala nagpaaral sa kapatid ko. In 4 years na siya yung nag-aaral ng college, nakalimutan ko araw-araw kong ginagawa yon sa kanya. Binibigyan ko siya ng baon at kapag kung may project siya, minsan kung kaya kong dagdagan, dinadagdagan ko. Pero ako, kapatid, nakalimutan ko na yon. In 4 years na ginagawa ko yon, wala akong mindset na kapag tinulungan kita, tulungan mo rin ako pag tanda ako. Wala akong ganun eh. Basta ginagawa ko lang yon para sa Panginoon, para sa kapatid ko, syempre mahal ko siya at para sa pamilya ko. Alam niyo kapatid, lahat ng ginawa natin sa Panginoon, hindi niya nakakalimutan. Kahit maliit o malaki, basta tapat mong ginawa, aalalahanin niya ng Panginoon. Nakakatuwa lang din, no? Tayo nakalimutan na natin, pero ang Diyos, hindi. Pero sa kapatid, pag oras naman na ikaw ay, sabi nga sa Hebrews, pinag-aralan natin to, hindi niya kakalimutan yung mga mabubuti mong gawa kung patuloy kang mananampalataya sa Kanya. Sabi sa verse na yon. Pero kung hindi ka na magpapatuloy, syempre, lahat ng pagpapagal natin, mawawala na ng saysay kung dadatnan tayo ng Panginoon na hindi tapat sa Kanya. Kaya nga, huwag nating sayangin. Isipin na natin yung mga ginawa na natin sa Panginoon. Gamitin natin motivation yun. Ngayon pa ba ako susuko, Lord? Ngayon pa ako bibigay? Ngayon kitang-kita ko na yung mga senyales na malapit ka nang bumalik. Nagkakaligligan na eh. Ang gulo-gulo na ng mundo. Kitang-kita na natin yung kasamaan. Ngayon ka pa ba susuko? Sasayangin mo ba? Huwag mong sayangin, kapatid. Kaya to God be the glory, no? Kapag tayo talaga gumagawa sa Panginoon, hindi na natin yan binibilang, kinakalimutan na natin yan eh. Basta sa Diyos mo ginawa ko, forget. Si Lord na bahala mag-reward. Eh yung nga sinabi sa akin ng kapatid ko, hindi ko pa matandaan eh. Mineditate ko pa eh, pinag-aral ko siya. Iniisip ko, baka naman binibida lang ako nito, pero naalala ko, oo nga pala. Naalala ko. Every week, 500 pala sa akin siya. Tapos pag naglalambing siya noon, pero alam mo, Panginoon, mabuti yan. Matututo ka din, maglingkod,
Kapag naglilingkod ka, kinakalimutan mo na. Alam mo, ganun tayo mga Kristiyano eh. Hindi na mahalaga sa'yo, susuklihan ka man na mabuti. Basta ginawa mo yan, let go. Hayaan mo na ang Diyos. Dahil siya naman magiging gagantimpala sa atin. Ngayon, kung nagawan ka ng masakit, masama, let go. Ipagpasa Diyos mo na. Kung totoo, magsisi. Kung hindi, tanggapin bilang paalala o warning. Pero let go. Alam mo kapatid, matatapos naman lahat ng to eh. Lahat naman tayo haharap sa Diyos. Ano ba naman yung magtiis na hayaan mo na yung mga hindi magagandang nangyari at wag mo nang baunin masyado yung mga malalaking bagay na nagawa mo sa Panginoon. At hayaan mo na sa Diyos yung mga bagay na yun. Kaya I'm so blessed, no? Nakakatuwa. Pag naging Kristiyano tayo, natututo ka ng hindi magbilang sa ginawa mo. Nakakalimutan mo na. Nagulat ako, wow, may ganun pala ako. To God be the glory. May ganun pala akong part ng buhay ko. Akala ko, minsan nakakalimutan ko yung sarili ko. Akala ko, ganito ako. Akala ko, failure ako. Hanggang sa sinabi sa akin ng kapatid ko yun, Kuya, ganyan ka. Pinag-aral mo ko eh. 4 years. Hindi ko matandaan. Naalala ko, wow, kapag tayo nasa Panginoon, hinuhubog niya tayo. Yung bagay na dati hindi natin kayang gawin, magulat na lang tayo, nagagawa na natin sa Panginoon. Amen? Marami na bang ginawa sa iyo ang Panginoon? Palakpakan natin ang banal na Espiritu. Sa Kanya lang ang papuri. Wala nang iba. And in Christ's return, bumalik na siya sa mundo, kasama niya nang bumalik ang kanyang mga anak, ang kanyang saints. Bibilisan na natin. Very shortcut na to. Basahin lang rin sa Revelation 20 verse 4 to 6. Pagkatapos may nakita akong trono at ang mga nakaupo roon ay binigyan ng karapatang humadol. Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga taong pinugutan ng ulo dahil sa pangaral nila tungkol kay Jesus, dahil sa pagpapahayag nila ng salita ng Diyos. Ang mga ito ay hindi sumamba sa halimaw o imahe nito at hindi tumanggap ng tatak nito sa noo o sa kanang kamay nila. Binuhay sila at binigyan ng karapatang maghari na kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay ng mga patay. Ang ibang mga patay ay sakalang bubuhayin pagkatapos ng 1,000 taon. Mapalat at banal ang mga kabilang sa unang pagkabuhay ng mga patay. Walang kapangyarihan sa kanila ang ikalawang kamatayan. Magiging mga pari sila ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Ngayon, sa pagbabalik ni Jesus, bakit daw siya babalik? Maghahari siya ng ilang taon? 1,000 taon. Ngayon, 1,000 means 1,000. Ayoko na muna lagyan ng ibang interpretation, pero maaaring may mas malalim siyang meaning, pero as much as possible, kung ano yung sinabi sa Bible, kung dapat nating tanggapin practically, literally, we should believe it literally. So, yun yung sinabi, 1,000 years. So, isummarize na natin, in the next slide, anong meron sa 1,000 years? Maghahari ng 1,000 taon si Jesus sa mundo. At para sa akin, ang earth sa Hebrew ay Ereth or Eres. Ang ibig sabihin ng earth ay land, soil, o region. And I believe kung ang mga tao kaya nang pumunta ng Mars and Moon, pero hindi pa naghahari si Jesus, I would suggest, I'm not saying, absolutely I'm suggesting na sa 1,000 taon, mapupuno muli ang mga tao, hindi lang sa mundo, kundi sa lahat ng earth, lahat ng land, soil, o region. So, in my imagination, I believe mapupuno ang Jupiter, ang Mars. Sa akin lang yun, ha? Wag yun na ako i-quote sa bagay na hindi doktrina to. Pero ang sinasabi ko lang dito, as I understand, kung
sa millennial reign kasi, mapupuno uli ang sinasabing mundo. At sa paghahari ng Diyos ay 1,000 taon, siya na ang hari at siya lang ang Panginoon. Ngayon, siya ang King of Kings. Ibig sabihin may ibang hari. At yung mga hari na ito, sino kaya yun? Yung ibang hari. Yung mga hari na binanggit dito, yung sinabi sa Old Testament, kayo ay magiging hari, magiging pinuno kayo ng bawat bansa. So ang mga hari na ito, yung church na babalik kasama ni Kristo. So maghahari siya dito, siya ang theocracy or the King of Kings and the Lord of Lords, pero meron siyang mga lingkod niya na kasama niyang babalik na maghahari din. So parang gobyerno pa rin. Political, spiritual, all authority, maghahari ng 1,000 taon, may isang hari lang sa lahat ng nilikha. Pero tulad ng presidente sa Pilipinas, merong chairman, merong congressman, merong kagawad, merong mayor, senador, per region. At yun ang sinabi sa Bible. Ibig sabihin, sa pagbabalik ng Panginoon, ikaw at ako ang gagamitin ng Panginoon upang maging talaga niya sa bawat rehiyon o bawat lugar kung saan may mga grupo ng tao. At kung tama ang aking hinala, na mapupuno ang lahat ng land and soil ng mga tao, may ma-assign dito sa Milky Way. May ma-assign dito sa Pluto. At wag kayong mag-alala, wag niyong po problemahin paano pumunta doon. Hayaan nyo na, ako gusto ko enjoyin eh. Ngayon ko hindi. Di ba? Hindi naman siguro heretic yan, sabihin. No? So, si Eric ilagay natin sa araw. Si tatay, mukhang bagay ito sa ano eh. Ano ba? Di ba may Milky Way pa yung labas nun? Yung medyo malayo-layo pa, no? At doon ay, actually, mas realistic yun eh, sa tingin ko. Kasi biruin mo, ang leader na natin nun, si Jesus. Sobrang talino nun, syempre. Di ba, i-guide niya ang science. Hindi na kailangan ng AI doon. Sa 1,000 paghahari ni Lord, punong-puno na ng kapayapaan, wala nang gera. Wow, palakpakan natin ang Lord sa bagay na. Wala na ring mahihirap. Wala nang nalilimos. Wala nang, Totoo yun, literal, na wala nang mahirap na mga panahon na ito. Kaya tayo ngayon, nalulungkot tayo pag may nakikita tayong mahirap, gusto natin tulungan, di ba? Kung pwede lang ibigay mo yung meron kay, kaso, di ba, limitado ka eh, hindi mo maibigay lahat. Pero doon, sa panahon na yan, wala nang mahirap. Dahil ang ating Diyos ay may perpektong gobyerno. At hindi lang siya gobyerno, punong-puno ng pagmamahal, pag-ibig, karunungan. At yung hari natin na ito, hindi lang siya leader, hari din siya, King and Panginoon. Maalala nyo si Jesus, di ba, nung glorified body na siya, tumatagos siya sa pader? Ayan. So, siguro si Mami Elsie, mabilis na siyang makakapunta dun sa Mars. O, kamusta na dyan? Punta na ako dun. O, anong ginagawa nyo dyan? Magtrabaho ka. May trabaho pa rin dyan. May trabaho. Actually, ang trabaho, di naman sumpa yun eh. Ang ginagawa, trabaho para katulad nung kay Adan, para palaguin yung nilikha ng Panginoon. So, hindi ka na nagtatrabaho para kumita ng pera. Nagtatrabaho ka na lang para pagandahin yung pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Wow! So, wala nang minimum wage. Hindi nyo na kailangan ng bonus doon. Diba? Gusto nyo ba yan? Ganyang ano? Excited na ako dyan. Siguro, si Erickson, saan kayang planeta to? Sa Nemic, no? Sila Piccolo. O meron mga mabubuhay ba? Ganun. Hindi, sa panahon, sa mga ninja, sa lugar ng mga ninja, ano? Ewan ko,
Basta mapupuno lahat. Grabe, saya-saya nun. Biruin mo, punong-puno yung universe. Punong-puno ng lahat. Pero walang kahirapan, walang kaguluhan. Praise the Lord. Kaya, sumama tayo sa rapture dahil babalik tayo dito para naman, kahit kagawad lang ako, okay na ako dun, Lord. Diba? Kaya nga sabi, mapalad ang mga aba. Kung dito hinahamak kayo, pag ang Diyos naghari, ituturing kayong mga hari at reyna. Christine, ewan ko kung saan kang planeta ilalagay. Baka sa Davao o Mindanao, hindi ko na alam. Basta sigurado, gagabayan mo sila. At tayo noon, hindi na magkakasala. Yung church na bumalik, kasi glorified body na tayo. Hindi na tayo magkakasala. Pwede naman palakpakan natin si Lord. Sawan-sawa na kayo sa kasalanan, no? Pwede na ako. Kayo mag-alala, hindi na tayo magkakasala. Ngayon, wala na rin si Satanas. Pero ba dahil wala na si Satanas, wala na rin kasalanan? Sa tingin nyo? Meron pa rin. Pero wala nang tempter. Bakit meron pa rin kasalanan, Pastor? Kasi kung matatandaan ninyo, di ba babalik si Jesus? Sino yung babalikan ni Jesus? Yung mga nabuhay nung tribulation. Ililigtas sila para hindi maubos. Ngayon, yung mga nagtago sa bundok, dadami uli sila. At sabi ko nga, mapupuno uli ang sanlilika. Ang lahat ng earth ay mapupuno. Sobrang talino na ng mga tao yun. Hindi na kailangan siguro ng astronaut na ano. Siguro makakadiscover sila ng something paano makahinga sa kalawakan. Pero itong mga tao na babalikan ng Diyos, na ililigtas niya, magkakasala pa rin sila. Pero, bakit sila magkakasala? Dahil kung matatandaan ninyo, hindi mawawala yung sinabi na seed of Satan. Di ba tayo, nung pinanganak tayo, baon-baon na natin yung kasalanan ni Adan, nasa kanila pa rin yun. Hindi pa rin mawawala. Pero itong maganda, wala na yung tempter. Wala na yung serpent. So, magkakamali sila, and next week, pag-aaralan natin what is sin. Ang sin, hindi naman niya sin na kasalanan literal na pagpatay. Ang sin ay tinawag na hamartia. Pag sinabing hamartia, para kang nagpapana, pero hindi mo tinamaan yung bullseye, yung failure to be tamaan yung bullseye, sin na rin yun. So, itong mga tao na ito, kailangan nila ng gabay nung mga kings and queens and mga priests. Magkamaliman sila sa mga oras na ito, ay agad silang itutuwid ng Panginoon. So, meron pa rin. Magkakamali pa rin yung mga tao, pero yung church na babalik, hindi na. Ayun yung purpose. Bakit? Ayun yung tanong last week, bakit kakalagan pa si Satanas after 1,000 years? This is the last purging na kasi. Etong mga dumami pa sa buong sangkatauhan ay itetempt pa sila one last time ni Satan at lalabas doon kung sino yung nananampalataya kay Jesus. On that moment. So meron pa ring sin. Pero hindi na yung katulad ng sin ngayon naghahari sa mundo. Ang naghahari na kabutihan. Pero merong mga iilan-ilan na nagkakamali. Pero hindi na katulad ng masamang nangyayari sa katulad ng sa mundo natin. At sa millennial reign, one hour na daw eh. So, tapusin na ba natin do? May tatawagin ng mga tribulation saints. Ito yung mga mamamatay sa 7 years pero hindi nagpatatak. At sabi, sa pagbabalik ni Jesus, sa pagtapak niya sa mundo, bubuhayin din sila at part din sila ng mga glorified saints. So, iba yung saints na babalik, kasama ni Jesus, kasama nung rapture, iba din yung angels, at iba din yung mga tribulation saints na hindi nagpatatak. Literally, ang tawag sila, kayo ang magiging pari sa mga tao. So, meron pa rin bang kamatayan? Sa mga glorified people, wala na. Hindi na tayo mamamatay niyan. So God be the glory. Okay, palakpakan natin si Lord. Kasama ka sa rapture, syempre. Hindi na rin mamamatay yung mga tribulation saints. Pero, again, may mamamatay pa rin yung mga
yun naiwan na dumami uli. At ang mga edad nila ay katulad ng mga edad noon sa Old Testament dahil healthy sila. Malamang merong insurance noon, libre. Yung malasakit, si Jesus na, hindi na si Bongo. Yeah. Siguro may mga tarpaulin na. Ang tarpaulin, si Jesus na. Yeah. Jesus is King. Yeah. Ganun na kaganda ang mundo noon. Tapos siguro ang araw na araw palabas, hindi na about sa kasalanan. Di ba ngayon? Puro nakakainis yung mga palabas eh. Ang mga palabas ng siguro mga testimony. Testimony ni Jade, di ba? Mga palabas. Saint Jade. Papanoorin mo yan, blockbuster yan, syempre, di ba? Assume lang. O kaya naman, di ba? Siguro, ang mga, wala nang ganyan sasakyan, very low-tech na yan. Siguro, syempre, tatalino lang mga tao sa gabay ng Diyos, mga high-tech na yan, di ba? Siguro may business din doon, no? Pangalan, Jesus Cars. The Holy Spirit Cars. Basta puro tungkol kay Lord. Siguro kung may ventilador man, di ba? Hindi na yung Camel pangalan. Baka Emmanuel. I don't know. Basta lahat ng titignan mo, puro tungkol kay Jesus. Tungkol sa Diyos, tungkol sa kabutihan niya. So siguro, ang laman ng Netflix, mga mga buhay ng ICF, the series, ICF Saints series. Lori yan. Yes. Di ba? Ang sarap pag si Lord naghahari, di ba? Hindi ko alam kung ano yung mga palabas. Pero malamang yan, malamang sa malamang, lahat puro always to glorify the Lord. Kasi si Lord na naghahari niyan. And 1,000 year, yung serpent nga ay papakawalan ulit. At ayun yung malungkot na bagay, na marami pa rin siyang madadaya sa uling panahon. Basahin nyo na lang po yung next verse sa Revelation 7:10. Check nyo lang po uli yan, sisenda lang namin sa inyo. Pero lockdown na tayo. Meron tinatawag na final Gog and Magog. Hindi God yan ha, Gog and Magog. Baguhin ko na. Ngayon may binanggit ako last week na Gog and Magog, di ba? Pero ito, final Armageddon na talaga. Ito yung tipong huling gera na wala na. Pagkatapos nito, final na talaga. Kasi si Satan dito, ito na, nakalista na dito eh. Satan will deceive many. Marami pa rin siya madadaya. Wala nang ganyang amoy sa millennial reign. Wala nang ganyang mababango na dun. Ay, mababango na dun. Huwag mong pagbintangan yung katabi mo. May natapon lang na mantika. Kaya naman. Okay. Jesus, final blow against all the enemy. Ito na yung final blow. Wala na talaga. Huling gera na ito. Paglasang gera na ito, wala na sa Satan. Satan will be defeated together with his army. Again, wala na si Antichrist dito, si false prophet, dahil nauna na sila sa apoy ng impyerno. At dito ay kasama na si Satan sa forever damnation sa lake of fire or the wrath of God. So, Satan, mapupunta ka sa apoy ng impyerno. Magpasawalang hanggan. Ikaw na sumisira ng buhay namin. In Jesus' name. Death and Hades. Dito, pati sa kamatayan, yung espiritu kung bakit may namamatay, at yung Hades, ito yung lugar ng mga patay, itatapon na rin sa apoy ng impyerno. At sabi ko nga, ito na all-out purging of sin and imperfection. Pagkatapos nito, wala na talaga. Wala nang mangyayaring kasalanan. Pagkatapos sa millennial reign, meron pa rin pagpapakawala kay Satanas para huling pandaraya, pero pagkatapos wala na. Kung tatanungin niyo ako, bakit papapakawalan? Kasi nga, kailangan pa eh. Kasi may mga naiwan pa na kailangan linisin ng Panginoon. So, laktawan na rin natin yung verse, pero etong bullet sa mababasa natin, nakasulat sa verse 11 and 15 ng Revelation chapter 20. So, doon na tayo sa the great white throne judgment. I can sense the Holy Spirit is comforting us. Alam ko nararamdaman nyo rin ngayon
ang presensya ng Holy Spirit. I can literally, physically, cannot deny the Holy Spirit is encouraging us with this message. Ngayon, may tinatawag the Great White Throne Judgment. All creation will be destroyed in Armageddon. Ngayon, pag sinabing all creation, lahat ng likha, maliban sa mga tao at mga anghel, syempre, yung mga wala ng earth, masusunog na rin kasi kasama sa susunugin ng Panginoon. Wala na ring universe, wala na. Ang mangyayari na lang, magkakaroon the Great White Throne. Lahat tayo nasa isang dimension, hindi universe hindi kalawakan. Basta lahat tayo nakatayo sa harap ng Diyos, sa harap ng trono ng Diyos. I don't know kung anong lugar yon, basta nasa harap tayo ng Diyos lahat. Lahat doon ay haharap at bubuksan lahat ng libro. At ang dalawang specific books sa sinabi na maaring gamitin ng Diyos in the tinatawag na the Great White Throne Judgment o the TGW Judgment ay una, the Book of Works or the Book of Deeds. Doon titignan yung ating mga ginawa. At bubuksan din yung Book of Life. Sabi dyan sa The Great White Throne. Pero, ang mga husgahan na dito, yung mga hindi nanampalataya kay Jesus. Sila iaharap sa Panginoon, hindi lang sila basta-basta itatapon sa apoy ng impyerno. Bibigyan sila ng malinaw na paglilitis ng hustisya ng Diyos. Haharap sila sa Diyos, sasabihin yung kanilang rejection to the salvation of Christ at yung kanilang mga ginawa as they reject the Lord and Savior, Jesus Christ. At magiging malinaw sa kanila, hindi nila maitatanggi na dapat silang itapon sa apoy ng impyerno. So makita nyo, ang Panginoon ay patas kung humatol. Hindi niya parang, hindi naman ako hindi ako dumaan sa paglilitis. Hindi, dadaan pa rin sa paglilitis. Ang mga taong masama at hindi mananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Laktawan na rin natin, dahil dito, mangyayari na rin ang the new heaven and the new earth. Ilang minuto na po yung XCD natin? 10 minutes, okay. So dito, meron pa bang earth pagkatapos ng Great White Throne Judgment? Wala na. Sunog na, pati universe, di ba? Sabi ko nga sa inyo. Pwede balik tayo doon sa Ate Chin, yung graph. So mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, rapture, aalis tayo. Pagdating doon sa langit, gagantimpalaan tayo, ikakasal tayo. Yung mga hindi mananampalataya kay Kristo, hindi dadatnan ng Diyos, na mainit ang kanilang pag-ibig at laganap ang kasamaan sa kanila sa 7 years tribulation, tayo 7 years sa piling niya. Pagkatapos ay babalik si Jesus sa mundo. Amen? Tama po ba? Hindi tayo nagkakamali. At sa pagbabalik niya ay kasama tayo. Tama? Dito na yon. At pagkatapos ng pagbabalik niya, anong mangyayari? Yung pinag-aralan natin ngayon. Yung 1,000 paghahari ni Jesus. At sa 1,000 paghahari ni Jesus, matatapos yan, papakawalan si Satanas, at mawawala na lahat ng nilikha dito. Earth, universe, everything. Matitira lang ang Diyos, heavenly bodies, yung mga tao, yung uhusgahan. Wala na matitira. Great White Throne Judgment na. At pagkatapos ay nakikita nyo naman, di ba? Wala na lahat Ang matitira na ay new heaven and new earth. Ladies and gentlemen, palakpakan natin ang Holy Spirit sa pagtsatsaga, sa pagtuturo sa atin. Kahit din ako, hinihingal na ako sa pagtuturo. Salamat sa Diyos sa pagtsatsaga sa atin. Hindi siya nagsasawa na magturo sa atin. So ngayon, wala na ang lahat. Sabi ng Diyos, basahin nyo na lang again sa Revelation chapter 21 yan, 21 to 5, at 21 yan, lilikha ako ng bago. Bago na ang lahat. Ibig sabihin, pag bago na ang lahat,
wala nang katulad dito. I don't know kung may rainbow pa. I think may ibang color na, may ibang, basta iba na. Tandaan nyo, wala na ang lahat na nilikha, tatanggalin na ni Lord dyan, reset na lahat, at gagawa siya ng bago. At ang bago na ito ay tinawag na New Earth and New Heaven. So pagsasamahin na ng Diyos ang kanyang abode or ang kanyang presensya at ang kanyang earth. Ang bagong tahanan natin na sinabi ni Jesus in John 14:2, babalik siya para ipaganda tayo ng tahanan. At dito ay iisa na ang presensya ng Diyos at ang kanyang nilikha. Wala nang problema kasi malinis na lahat eh. At tinawag din dito New Jerusalem. Dito total changes na talaga. Kahit nga araw, wala nang araw at gabi. And I want to balikan din pala yung millennial reign. Sa millennial reign, kahit mga hayop, hindi na mababangis. Hindi na rin natin kailangan pumatay ng hayop para kumain ng karne. I don't know, pero I believe makakakain pa rin tayo. Glorified body na tayo, di na tayo magugutom, pero kakain na lang tayo for what purpose? To enjoy the food. At kahit ang baby daw, ilagay mo sa kumpul na mga ahas, hindi siya kakagatin. Pwede niyang laruin. Hindi siya kakagatin. Wala nang mabangis, wala nang dahas, wala nang pagpatay doon. Ganun na kaganda ang mundo. Na-imagine nyo ba? 1,000 years yon. Again, wala na tayo sa millennial reign, binalikan lang natin. Nasa new heaven and new earth na tayo. Nababaliw na ba tayo? Aray ko. Sakit na sa utak, pastor. Ako din. Alam nyo, kahit din ako natututo dito sa pag-aaral natin na ito. Ngayon, wala na, pero may sinabi ang Panginoon, matitira ang 12 tribes. Pipila tayo sa tribe of Judah dahil nandun si Jesus. Nandun din ang wall, may wall din na tinawag, at mga gemstones. Gusto ko lang i-emphasize, may mababasa kayo dun parang sinukat yung Jerusalem. Ganun ba yung kaliteral? Again, as much as possible, pwede natin itong kuning literal, dapat kunin natin itong literal. Pero, based sa pag-aaral ng mga theologian, nung kinompute nila yung sukat, ang nakuha nila ay may nakuha silang 792 million na sukat. I don't know. Pero pagka-compute nila, sabi nila, familiar ba sa inyo yung number na 792? Gusto ko lang ipaalala na ang sukat ng Earth, yung diameter niya, 792 miles ang kanyang diameter. I don't know kung 792,000 o 700, basta 792. So, hayaan ko na yan sa mga theologian na yan. So, ibig sabihin, mayroon talaga na isang bagong heaven and bagong earth. At may sukat. Bakit may sukat pa, Pastor? Di ba pwedeng wala hanggan? Alam mo kasi mga kapatid, ang tawag kapag holy, set apart. Ibig sabihin, pag set apart ka, meron kang inilalagay ka sa isang lugar ng Panginoon na para sa Kanya ka lang. At sabi dito, bukas ang gate, walang makapapasok na kahit ano, basta sa akin ka lang. I don't know kung paano nyo may imagine o tatanggapin yan. Basta, what I can say, you are holy para sa Panginoon ka, set apart ka para sa Kanya. At doon ay absolute perfection. Wala nang katapusan na kaluwalhatian ng Panginoon. Alam nyo, huwag nyo sukatin ang langit na puro kantahan lang. Hindi lang puro kantahan doon. Hindi mo maipapaliwanag kung ano nangyayari doon. Hindi masusukat sa isip natin. Sabi nga, di ba? Kahit nasubukan, imagine natin, magsama-sama na tayong lahat, hindi papasok sa imagination ng tao ang nakahanda para sa Kanya ng Panginoon. So, ibig sabihin, this is beyond our imagination. Beyond your abstract thinking. Hindi mo yan maaabot. Hindi na natin yan mauunawaan pa.
At may binanggit dyan na 12 gemstone. Naalala nyo, sino na nakabasa ng Revelation? May binanggit doon na 12 stones, di ba? Now, there are theologians din na nagsabi, ano yung 12 stones na yan? Alam nyo, maraming bato sa buong mundo. Pero itong 12 stones na ito, in science, tinawag yan na, di ako nagkakamali, isotrophic stones. Pag itong mga stones daw ito, tinatamaan ng liwanag, nagpo-produce yan ng iba't ibang reflection ng color. Sila lang yung mga bato sa buong mundo na kapag tinatamaan ng liwanag, nagpapakita ng ibang reflection. Or it breaks the light. Ngayon yung diamond, di ba yung diamond sa atin mahal yun? Pag tinamaan ng liwanag yun, nagiging dark siya. Yung light, nagiging black or dark. Pero ito daw mga 12 gemstones na ito, ngayon in our time na-discover to pag tinamaan ng ilaw, sila lang yung mga distinct na kayang mag-produce ng kakaibang liwanag. Sa tingin nyo, alam kaya ni John yan, yung sinusulat niya ito? Later on lang na na-discover yan. Isisend ko na lang din sa inyo. And I was so amazed. Hindi yan hoax. Totoo yan. And fulfillment of God's promises to all His people, nation, and all creation. Tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako sa Israel, sa church, at sa lahat na nilikha. At hindi na tayo kailanman mahihiwalay sa Panginoon. Forever and ever. Wala nang hiwalayan. In Revelation chapter 21 verse 7 to 8, ang sabi, sinabi pa niya, naganap na ang lahat, ako ang Alpha at Omega, na ang ibig sabihin ng simula at ang katapusan ng lahat. Ang sino man nauuhaw ay paiinumin ko ng walang bayad sa bukal na nagbibigay buhay na walang hanggan. Gusto ko pong tandaan nyo ito. Itong kaligtasan natin, ang sabi ng Diyos ay walang bayad. Mararanasan mo ito, pwede kang uminom kapag ikaw ay nauuhaw sa Diyos at wala siyang hihingin na kapalit. Wala kang dapat gawin. Alam mo, wala kang dapat mong gawin? Tanggapin. Surrender to God. Receive Him. Put your trust in Him. Uminom ka. Pagkatiwalaan mo lang siya. Ayun lang ang sinasabi. Wala itong bayad. Basta tanggapin mo lang. Inumin mo. Wala kang dapat gawin para manumbalik. Wala kang dapat i-meet na standard para ikaw ay lumakas o kung ano man. Ang sinasabi lang dito ng Diyos, uminom ka. Tanggapin mo lang. Manampalataya ka. Inumin mo. Receive it. Alam mo, ang Diyos hindi kanya pipilitan. Ayaw mo, ako na magpapainom sa iyo. Hindi pa rin eh. Ikaw pa rin, kapatid. Ibinibigay niya sa iyo yung kalayaan ngayon. Inumin mo. Tanggapin mo, receive mo. Hindi pa so, kailangan ko munang gawin to. Kailangan kong, may mga ganton dapat akong gawin. Hindi. Walang ganon sa Panginoon. The only God is asking you to do. Uminom ka. Receive Him. Put all your trust in Him. There is no way for us to receive eternal life, ang buhay na walang hanggan, but to receive the water, the river that God is giving you. Receive Him. God doesn't require us of anything para maranasan mo ang buhay na walang hanggan. What He only asks us, ang hinihingi niya lang sa atin, tanggapin mo ako. Receive me. Drink me. Inumin mo ako. Ang tubig na binibigay ko sa iyo, sa iyong pagkauhaw, sa iyong pangangailangan. Wala itong bayad. Wala kang gagawin. Wala kang dapat gawin para matanggap ito. Binibigay sa iyo ng Diyos. Binibigay sa iyo ang karapatang maging anak ng Diyos.
Huwag mong bitawan ang karapatan mo. Panghawakan mo. Huwag mong bitawan ang pananampalataya mo. Panghawakan mo, malapit na. Pastor, malapit na. Sabi ka lang malapit na eh. Alam mo, sa totoo lang, hindi lang malapit na. Nangyari na eh, yung last days eh. Dumating na si Jesus, namatay na si Jesus, nasa kalagitnaan na lang tayo. Sinasabi ko nga sa inyo eh, kung dumating na si Jesus, namatay na siya sa krus ng Kalbaryo, kung yung unang pagbabalik niya, nagawa niya na para sa atin. Yung mas mahirap, yung mamamatay siya, bakit hindi siya babalik para sa atin? Hindi niya na kailangan mamatay. Babalik na lang siya para sunduin tayo. Sobrang lapit na neto, sabi ni John the Baptist, the kingdom of God is at hand. Nandito na, nasa kamay na natin. Ngayon yung sinasabi natin, pagbabalik ni Jesus, nasa kalagitnaan na tayo. Dumating na siya. Nung namatay siya sa cross, umalis lang siya sandali. Inihahanda niya lang yung bahay natin. May inahanda lang siya para sa iyo at para sa akin. Inahanda niya lang yung new heaven and new earth natin. The new Jerusalem. Inahanda niya lang. Umalis lang siya sandali. Babalik siya. Kung yung mga unang pangako niya, tinupad niya, na halos yung pangako na iyon ay sinabi ni Jesus, kung maaari, wag kong maranasan ito, wag ko nang inumin ang saro ng paghihirap, but not my will be done, but your will be done. Lord, kung maaari, alam nyo, kapatid, doon natin nakita yung paghihirap ni Jesus. Pero tinupad niya. Ngayon, babalik siya hindi na para maghirap. Babalik na lang siya para kumpletuhin yung kasal, yung kumpletuhin yung pangako, kumpletuhin ang lahat ng binigay niya para sa atin. Kapatid, walang bayad. In the last verse, it says, ang mga magtatagumpay ay gagawin kong mga anak ko at ako'y magiging Diyos nila. Kapatid, tanggapin na natin. Ang buhay ay laban. Yung paghawak mo sa pananampalataya mo, ay laban mo yan. Nasa iyo kung bibitawan mo o hindi. Huwag mong pakakawalan. At ang sabi ng Diyos, ang magtatagumpay ay gagawin kong mga anak ko. Hindi ibig sabihin hindi ka na anak ng Diyos, anak ka na ng Diyos. Ang gusto lang sabihin ng Diyos sa atin, panghawakan mo yan at magiging ganap ang pagiging anak mo ng Diyos sa aking pagbabalik. Tanggapin na natin, ang buhay ay laban. Huwag kang sumuko. Huwag mo siyang isusuko. Pero, ang natatakot ay sasapitin ng mga duwag, ang mga ayaw sumampalataya, maruruming gawain, mga mamamatay tao, mga immoral, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling itatapon sa nagliliyablawang apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. We will talk about that next week. And that's the reality. Ang hinihingi sa atin ng Panginoon, huwag kang bibitaw. Huwag mong papakawalan. Magtagumpay ka. It is true, the battle is the Lord. Sa Kanya ang battle. Magtatagumpay siya sa atin, pero gusto mo bang manatili sa laban? Magtsatsaga ka. Magtitiis ka. Maghihintay ka sa Panginoon. At ang magtatagumpay ay tatawagin siyang tunay na mga anak ng Diyos at ang Diyos ay magiging sa atin. Tayo tayong lahat.
The Holy Spirit is manifesting His presence. He's still imparting, speaking of tongues, and a manifestation of His presence. It's so undeniable about it. I don't want to quench the Holy Spirit. I respect you. I respect the program of the church. But I cannot deny the presence of the Holy Spirit.